Ayan, ngayon may panibago na naman tayong kanta at ito nga ay nabasa ko sa Awit 81. Ayan, no? Kumuha lamang ako ng isang Bible verse dito, pero ito ay binasa ko ng buo. At ang buong chapter ng 81 nandiyan sa taas, pwede po ninyong basahin. Kaya yun, no? Napakaganda nga ng aral na nakuha ko dito. Kaya yun. At mapapansin natin dito, no, sa verse 6 hanggang 16. Ayan. Makikita natin dito, no, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa bansang Israel. Kaya yan. Pero ito ay babasahin ko na para sa akin. Ayan, no. Kaya nga medyo naiyak nga lang ako dito kanina. Kasi sobra yung pag-ibig ng Diyos, no, sa atin. Pero may mga pagkakataon na makikita natin dito sa verse 8 na may pagkakataon na ang tinig ng Diyos, no, pag nagbabasa tayo ng salita niya, ayan, minsan kahit alam natin, yun yung sinasabi ni God sa atin, pero minsan hindi natin pinapakinggan. Kaya yun, no, tumitigas minsan yung puso natin, tumitigas yung ulo natin, ayan, pero kahit kailan, ang Diyos, hindi siya nagkulang sa atin. Ayan, inaalis niya yung mga kabigatan ng damdamin natin. Pag humihingi tayo sa Kanya ng tulong, di niya tayo pinapabayaan. Binibigyan niya tayo ng saklolo, inililigtas niya tayo, yang pag tayo ay nangangailangan. Kaya yun, yung makikita natin yung sa verse 6 tsaka sa verse 7. At sabi nga ito sa verse 9, no, makikita natin dito na ang Diyos, hindi natin siya maipagpapalit sa mga Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyosan na walang buhay, yan, no, mga bagay, no. Kaya yan, kasi sabi niya rito sa verse 10, sabi niya, ako ay si Yahweh, ako ang Diyos mo. Amen. Wala tayong ibang Diyos kung hindi ang ating Diyos na nasa langit, ang ating Diyos na dakila. Amen. At sabi nga rito sa verse 11, ngunit ang bayan ko, hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Ano, yun lang medyo nakakalungkot, no? Napakabuti ng ginawa ng Diyos, di ba? Iniligtas niya ang bansang Israel. Ayan, no? Hindi niya pinabayaan, hindi niya pinagkulang sa mga pangangailangan. Pero may mga pagkakataon na ang bansang Israel talaga ay naging matigas ang ulo, yung puso. Ayan, kaya yun. Kaya sa verse 12, makikita natin dito na minsan, no, hindi lang minsan, no, madalas na nangyari to na ang katigasan ng puso ng bansang Israel, ayan, minsan hinahayaan sila ni God, no? Kasi 'di ba, minsan doon natin makikita na nasa huli ang pagsisisi, no? Pag masunod yung gusto natin dahil matigas ang ulo natin, sa bandang huli ay no, hindi pala ito makakabuti sa atin. Kaya 'yun, kaya doon nangyayari, no? Pag nasunod yung kagustuhan nila ng bansang Israel, bandang huli, napapahamak sila, ayan, no, kaya yung pag nagbabalik sila kay God, doon nila nalalaman na nasa ligtas sila, no, nasa ligtas sila, alam nila na si God ang makakatulong sa kanila. Kasi kahit naman sumamba sila sa Diyos-Diyosan, hindi sila maililigtas, no? Pag bumalik na sila kay God, doon sila nananalo lagi sa labanan. Ayan, no? Nagiging masagana sila. Kaya yun. At sabi naman sa verse 13, ayan, sabi sa verse 13, ang tanging kong hangad sana ako'y sundin ng utos ko ng bayang Israel. Amen, no? Walang iba ang gusto ang Diyos, kundi sundin siya at wag natin siya ipagpalit sa iba. Kasi napakadaming ginawa ng Diyos para sa atin, no? Pinagpala niya tayo. Pero may mga pagkakataon na hindi natin siya pinapakinggan. Yan na ibubuhos yung time natin sa mga Diyos-Diyosan, no? Sa mga bagay na kumukuha ng pansin, no? Umaagaw ng dapat yung time para kay God, pero naibibigay natin yung time na yun sa mga bagay na yun. Pero ang pinakamaganda dito sa verse 16, no? Sa verse 16 makikita natin dito na ngunit sabi rito, ngunit mabuting bunga nitong trigo ang siyang sa inyo ipapakain ko at ang gusto ninyong masarap na pulot ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Amen, no? Di ba nga sabi ni God sa verse 13, ang tangi kong hangad sana ako'y sundin. Sabi ganun, sundin ako, sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ayan, ito po yun ang biyaya ni God, no? Pagdating sa verse 16, ayan ang biyaya ni God, na
pag tayo ay sumunod sa Diyos. Ayan, no? Pakinggan natin ang kanyang tinig, no? Huwag natin siya ipagpapalit sa iba, sundin natin siya. Ayan, meron po tayong matatanggap na biyaya. Katulad sa verse 16. Ayan, hindi niya tayo pagkukulangin, ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Kaya ito na po yung kanta, pakinggan na natin.